Salubong at halos hindi maipinta ang mukha ni Ginoong Sergio Fuentes. Dahil sa natanggap na namang balita patungkol sa panganay nilang anak na si Simon, hindi na talaga nagbago ang kanilang anak kahit na patuloy nila itong pinagsasabihan. Mukhang hindi na talaga madadala sa sita-sita lamang ang una nilang anak. Mukhang kailangan na nilang maging matigas nang magtanda na at makinig na ito. Bagaman pagod dahil sa matagumpay na business trip, ay matyagang hinintay ng Ginoo ang anak na lalaki. Kahit na pinipilit na ito ng asawa na magpahinga na at ipagpabukas na lamang ang pagbibigay ng leksyon sa anak nilang si Simon. Nagtitimping nakaupo sa single sofa ang Ginoo. Oras na ng gabi ngunit hindi dito tumatalab ang antok. Dala ng umaalpas ng galit para sa anak na lalaki. Ugong ng kadarating lamang na sasakyan ang nagbatayo sa kanina pang naghihintay na Ginoo. Batid nitong ang panganay na anak niya na ang dumating. Dahil wala namang ibang tao sa mansyon nang inaabot ng madaling araw sa labas, kung hindi si Simon lamang. Seryosong tumindig ang Ginoo sa harapan ng main door ng kanilang mansyon upang salubungin ang anak na batid niyang nagpakasasa na naman sa alak at sa mga babae. Sinadya nitong patayin ang ilaw upang akalain ni Simon na tulog na silang lahat. Susuray-suray namang pumasok sa kanilang mansyon si Simon. Dala ng marami siyang nainom na alak. Nagkayayaan kasi silang magkakaibigan na uminom matapos ang kanika nilang mga trabaho upang ipagdiwang ang kaarawan ng isa nilang kaibigan na si Jason. Sa pagbaba niya sa kotse kanina ay nakita niya ang sasakyan ng ama kaya batid niyang nakauwi na ang mga ito. Napapahikab niyang binuksan ng ilaw dahil madilim ang buong kabahayan. Napasigok pa siya pagkakita sa amang tila ba kanina pang naghihintay sa kanyang pagdating. Madilim ang mukha nito habang nakatitig sa kanya ng diretsyo. Magaspang ng ngiti ang gumuhit sa kanyang labi nang salubungin ang nagbabagang tingin ng kanyang ama. Ano na naman tong dumating na balita sa akin ah? Pinaiyak mo raw ang nag-iisang anak ng gobernador ng ating lugar. Ha, Simon? Pabulyaw na tanong nito sa anak. Wala ka na ba talagang plano na magtino't magseryoso sa buhay? Babae, alak at pakikipagbasag ulo na lang ba talagang tangi mong alam gawin? Galit at gigil na tanong pa rin sa kanya ng ama. Mahihimigan mo ang pag-uumapaw na galit sa tono ng kanyang ama. Ngunit dahil naturing ang barumbado o mas tamang sabihin na black sheep ng kanilang pamilya, ay walang takot niyang inisihan ng ama na nagpaigting sa panga nito. Bagot na naupo si Simon sa sofa nang may ngisi sa labing nilagpasan niya ang ama. Hinilot-hilot niya pang sentido bago sinalubong ang matalim na tingin sa kanya ng magulang na lalaki. Napangisi siyang muli dahil hindi kompleto ang balitang nakarating dito. She was such a desperate old woman. That woman even said that she would end her life if I didn't love her back. Crazy without dignity and self-respect. Naiiling niyang sabi. I'm a womanizer, yes. But I don't hit women for mental hospitals. Dagdag niya pang natatawa. Kita niyang nagdudumilim na aura sa ama ngunit hindi pa rin siya natitinag. Nasagot ko naman na sigurong tanong niyo sa akin, tanda. Kaya't matutulog na ako dahil meron pa akong i-close na deal with our big time investor. Hindi lang naman kasi babae at pakikipagbasag ulong inaatupag ko. Pinapalakad ko rin ng maayos ang responsibilidad na ibinigay mo sa akin. Pagpapaalam niya ng tumayo. Gusto niya nang matulog dahil bukod sa pagod ang katawan niya, ay maaga pa siyang papasok bukas dahil nasa deal with her big time investor. Tatalikuran niya na sana ang ama nang dumagundong ang matalim at matigas nitong boses sa buong kabahayan. Dahilan upang magising ang kanyang ina, pati na ang nakababatang kapatid na babae. Mas matigas at mas barumbado ako sa iyo nung kabataan ko. Kaya wag na wag mo akong susubukan, Simon Fuentes. Nagbabanta ang tono ng boses nito, kaya't seryoso niyang nilinga ang ama. Ngayon galit na talaga ang Ginoo dahil tinawag na nito ang buong pangalan ng anak. And what do you want from me, old man? Matigas niyang tanong sa ama na ikinaigting palalo ng panga nito. Nakuyom na rin ito ang kamao at kung hindi marahil dahil sa asawang pumagitnay baka bumulagta na siya sa sahig. Simon, hindi mo dapat kinakausap ng ganyan ng papa mo. Sita sa kanya ng babaeng magulang. Ngunit nagkibit balikat lamang siya. Umira pa siya sa hangin.
Kuya, hindi naman na ni Sylvia na kaya nang hindi sitahin ng nakatatandang kapatid dahil sobra ng kabastusang ipinapakita at ginagawa nito sa magulang nila. Shut up, Sylvia! Asik ni Simon sa kapatid. Sumusobra ka na kasi. That's enough. Gusto niyang maging ganyan? Pabayaan natin siya. Tignan na lang natin kung kayanin niya kapag nawala ng lahat sa kanya. Pera, kapangyarihan, babae, mga material na bagay, maging ang mga kaibigang inaakala niyang tunay sa kanya. Matigas nitong sabi. Matalim na tingin ang muling ipinukol ni Ginoong Sergio Fuentes sa anak niya na nangungunot na ngayon ng noo. Lahat ay babawiin ko na. Dahil ang lahat ng tinatamasa mo noon at magpahanggang ngayon ay nanggaling mismo sa dugot pawis mo. Hahayaan kita sa lahat ng gusto mong gawin sa buhay mo. Ngunit kailangang umalis ka na sa teritoryo ko. Partikular dito sa mansyon na ipinatayo ko, gamit ang perang pinaghirapan at pinagsikapan kong makuha. Ako ang ugat at ang batas sa pamamahay na to. Kaya't sa ayaw at sa gusto mo susunod ka. Labag man yan sa loob mo. Masyado ng mahabang sungay at buntot mo. Oras na para baliin ko ang mga iyan. Kahit nakamuhian mo pa ako. Ngunit huwag kang mag-alala. Dahil bibigyan naman kita ng katiting na konsiderasyon. Simple lang naman ang kondisyong ibibigay ko sa iyo. Suwail kong anak. Mababawi mo lang ang lahat kapag pinakasalan mo ang anak ng kasosyo natin sa negosyo. You already know her. Dahil hibang na hibang siya sa iyo. Mahabang salaysay ng ama niyang ikinasama ng kanyang timpla. Kaya't ang ama niya naman ngayon ang nagbigay ng nakakalokong ngiti sa kanya. Meron pang choices, magaling kong anak. Kailangan maging tuwid yung baluktot mong pag-iisip. At higit sa lahat meron kang matinong babae na maihaharap sa amin. Ang tinutukoy kong babae ay yung babaeng matino. Hindi yung babaeng patapon ng buhay gaya ng nangyari sa'yo. Harsh man ngunit punong-puno na talaga ang Ginoo sa panganay nilang anak. Ngayon, umalis ka nang walang dalang kahit na ano. Tignan na lang natin kung kayanin mong hirap, gayong nasanay ka sa maalwang buhay. Pagtatapos nito sa usapan nila ng anak, walang nagawa si Ginang Rowena sa naging desisyon ng asawa. Lumapit ito sa panganay na anak, tsaka dito kinuha ang susi ng sasakyan. Sana maintindihan mo kung bakit ito nagawa ng ama mo sa'yo. Hindi namin to ginagawa para pasakitan ka. Kung hindi upang matuto't maisip mo ang mga mali mong desisyon sa buhay. Tinapik nito ang braso ng anak bago tinalikuran. Bilang isang inay mabigat sa dibdib ang ginawang parusa ng asawa para sa panganay na anak. Ngunit kailangang tiisin ang bigat sa dibdib. Dahil iyon ang makakabuti para sa kanilang lahat. Lalong-lalo na sa anak nilang si Simon. Sinagad mo na kasi si Dad eh. Deserve mong maghirap dahil suwail kang panganay. Hindi kita tutulungan. Bahala kang magdildil ng asin. Ani Sylvia sa kapatid bago sumunod sa mga magulang. Napaismid naman si Simon na sinabayan ng pagaknyang pagtawa. Babae lang palang gusto niyo eh. Di ibibigay ko. Bali walang sambit niya. Bigla ay nawala ang tama ng alak nang dahil sa nangyari. Nilisan niya ang kanilang mansyon nang walang dala na kahit na ano, maliban lang sa kanyang cellphone. Sinubukan niyang tawagan ang mga nakasamang kaibigan sa bar, ngunit lahat ay out of coverage area, kaya't no choice siya kung hindi tawagan ng isa sa mga masasabi niyang tunay niyang kaibigan, si Craig. Nahihiyaman ngunit humingi pa rin siya ng tulong. Pera at sasakyan, iyon ang hiningi niyang tulong. Bagay na hindi naman sa kanya ni Craig ipinagdamot. Ilang minuto lang ay dumating si Craig at sa likod ng pickup nito ay naroroon ng isang itim na Ducati. Salamat, Craig. Hayaan mo. Ibabalik ko rin agad ang pera kapag naging matagumpay ang plano ko. Pasasalamat niya rito nang makipagkamay siya matapos sa kanyang ibigay ang pera at susi ng Ducati. Ano ba kasing plano yan at inabot ng 10 milyon ang perang hinihiram mo? Puno ng kuryosidad na tanong ni Craig dahil ngayon pa lamang ang unang beses na hiningan siya ng tulong ni Simon. Si Simon kasi ang uri ng tao na hindi basta-bastang hihingi ng pabor. Kaya't katakataka para kay Craig ang ginawang paglapit ni Simon sa kanya. Binigyan ako ng ultimatum ni Tanda eh. Binawi niyang lahat-lahat sa akin at maibabalik lang ang lahat ng karangyang tinatamasa ko dati.
Kapag pinakasalan ko si Trina. Kilala mo naman ang babaeng yun. She's obsessed with me at naiirita ako sa mga ganong klase ng babae. Kaya imposibleng sundin ko ang nais nila. Binigyan naman ako ng pagpipilian ni Tanda. At iyon ay ang pagkakaroon ko ng kasama na matino at presentable para sa kanila. Meron na akong naisip na lalapitan. Kilala mong babaeng yun dahil isa siya sa matalik na kaibigan ng asawa mo. Pagsasalaysay niya habang matamang nakikinig sa kanyang nagmamanehong si Craig. Kasalukuyan sila ngayong bumabiyahe patungo sa bahay na ipinatayo ni Simon para sa sarili. Hindi alam ng mga magulang ni Simon ang tungkol sa naipundar na bahay dahil hindi niya yun ipinaalam sa kahit na sino man. Kung sakaling pumayag ang babaeng alokin niya, ay dadalhin niya na muna ito sa pagmamay-aring bahay upang doon ay maging maalam sila sa ugali ng isa't isa. Nang sa ganun, hindi sila pagdudahan ng mga magulang. Si Susana? Kunot noong tanong sa kanya ni Craig. Nahulaan mo. Ngising tugon niya. Huwag ka nang kumontra pa dahil makakatulong naman sa kanilang mag-inang perang i-offer ko. Mas mapapabuti nga sila kung mapupunta sila sa pangangalaga ko. Lalo't ginugulo si Susana nang walang bayag ng ex. Nagtataka ka siguro kung papaano kong nalalaman ng iilang impormasyon sa babaeng yon. Simple lang naman ang sagot sa mga katanungan dyan sa isipan mo. Inalam ko dahil alam ko na darating ako sa puntong itatakwil ako ng mga magulang ko. Dahil na rin sa mga kalokohang pinaggagawa ko. Alam kong babae ang magiging kondisyon kaya naging advance na ako. Anya, sigurado ka bang papayag si Susana? Takang tanong sa kanya ni Craig na ikinangisi niya. Hindi tatanggihan ng isang magulang ang lumalapit na grasya na batid nitong makakatulong ng husto sa kinabukasan ng kanyang anak. Trust me, papayag siya. Kumpiyansa niyang tugon. Nagkibit balikat na lamang si Craig. Gaganapin nga pala bukas ang first birthday ng anak namin ni Myla na si Kay. Aayain ko rin ang second wedding ang asawa ko. Pupunta dun si Susana kaya pumunta ka rin. At doon mo na siya ayain nang makuha niyo na rin ang opinyon nila Claire at Myla. Swerte mo kung mapapapayag mo si Susana. At malas mo naman kung hindi. Dahil mahirap nang makahanap ng matinong babae sa panahon natin ngayon. Anito. Pupunta ako, salamat sa tulong. Anya, tumango naman sa kanya si Craig at ilang minuto pa nga ay narating na rin nila ang bahay ni Simon. Aalis na ako. Aasahan kita sa bahay bukas ha. Paalam sa kanya ni Craig. Sige, salamat ulit. Kumaway na siya rito. Sumakay na siya sa Ducati tsaka yun minaneho papasok sa garahihan. Kaagad namang lumabas ng bahay ang mag-asawang caretaker niya na si Mang Ben at Aling Norma. Galak siyang binati ng mag-asawa. Inalok siya ni Aling Norma nang maiinom ngunit tumanggi na siya dahil gusto niya na lang ipahinga ang pagod na katawan. Pagkapasok niya sa kwarto ay ipinatong niya sa paanan ng kama ang bag na naglalaman ng 10 milyon na hiniram niya. Tsaka siya pabagsak na nahiga sa malawak niyang kama. Hindi naging maramot ang antok sa kanya dahil pagpikit pa lamang ng mga mata, kaagad na siyang hinila ng antok. Kinaumagahan ay sunod-sunod na tawag ang nagpagising kay Simon. Sino ba itong istorbo na ito? Inis niyang reklamo nang kunin ng cellphone sa ilalim ng kanyang unan. Hindi naman nakarehistro sa contacts niya ang numero, kaya't inignore niya na yon. Tsaka minute ang cellphone at muling bumalik sa pagtulog. Tanghali na rin nang magising siya sa mahimbing na pagkakatulog. Bumangon na siya at agad na naligo. Pagko ay bumaba na dahil dama niya na ang gutom. Magandang tanghali sa iyo, Sir Simon. Pinaghanda ka nga pala namin ng paborito mong sinigang na hipon at inihaw na bangus, tsaka tilapia. Ani Norma. Salamat ho, sabayan niyo na ho ako. Aya niya sa mag-asawa na hindi naman tinanggihan ng mga ito. Kamusta naman po ang palaisdaan? Malalaki na ba yung mga isda? Pwede namang hulihin ang sa ganun ay maibenta na? Usisa niya habang binabalatan ng malaking sugpo na galing pa mismo sa malawak niyang palaisdaan. Hindi lamang isda ang naroroon sa malawak niyang lupain dahil marami rin siyang alagang iba't ibang klase ng hayop katulad ng kabayo, baka, baboy, mga pato, mga manok na nangingitlog, mga gansa, bibi at iba pa. Hinihintay na lang po namin ang abiso mo, sir. Malalaki at pwede nang ibenta ang mga isda, pati na ang mga sugpo. Umabot na rin ng 1,000 mga itlog na naipon namin nitong si Ben. Iyong mga inahing baboy,
Nagsilang na rin ng 1 buwan, kaya't pwede na rin ipagbili ang mga biik noon. Ganon din ang itlog ng mga bibe, pati na rin ang mga gansa. Nakapag-ipon na rin kami ng gatas mula sa mga baka. Pagsasaad ng ginang. Tumangutango naman si Simon. Sumubo muna siya bago magbigay ng utos sa mag-asawa. Kayo na bahala sa lahat. Ang magiging benta ay sa inyo na dahil wala pa akong hawak na pera sa ngayon. Anya. Ngunit sir, masyado hong malaki ang magiging benta kung susumahin. Ani Mang Ben. Ayos lang ho. Kayo naman ang nag-alaga sa mga hayop na naririto, kaya't marapat lang na mapa sa inyong pera. Busog na ho ako. Salamat sa masarap na pagkain. Maglalakad-lakad lang muna ako sa labas pagkatapos ay aalis na rin ako dahil meron pa akong dadaluhang selebrasyon. Tumayo na siya't iniwan na ang mag-asawa sa hapag. Nilanghap niya ang sariwang hangin nang makalabas siya ng bahay. Noong inalok sa kanya ang hasyenda ng mag-asawang Montalva na nag-migrate na sa ibang bansa, ay walang pag-aalinlangan niyang binili ang malawak na lupain, pati ng malaking bahay ng mag-asawa. Sobra siyang nagandahan sa maaliwala sa tahimik na kapaligiran. Napaka-presko. Bukod dun ay meron pang farmhouse at palaisdaan na mas pinalaki niya pa. Iniisip niya rin na gawing taniman ang bakanting lupang katabi ng farmhouse. Nang sa ganon ay hindi yun nakatiwangwang lamang. Inabot rin ng 2 oras ang paglilibot niya sa malawak niyang lupain, sakay ng paborito niyang kabayo. Nang tuluyang magsaway bumalik na si Simon sa kanyang mansyon dahil kailangan niya pang maghanda, lalo't 1 oras na lang ay magsisimula na ang party sa mansyon ng mga Del Fuego. Pantalon at plain colored t-shirt ang napili niyang isuot. Puros mga t-shirt, sando, shorts at pantalon ang tanging laman ng kanyang walk-in closet. Hindi naman siya pupunta ron para magpa-impress, kaya't okay na sa kanyang bagaman simpleng kasuotan ay bumagay ng husto sa kanya dahil sa tikas at kasimpatikuhan niya. Umangkas na siya sa Ducati tsaka isinuot ang helmet. Nasa palaisdaan ng mag-asawa kaya't hindi na siya nagpaalam pa sa mga ito. Sa bilis niyang magpatakbo inabot lamang siya ng kalahating oras. Buong akala niya marami ang dadalo sa unang kaarawan ng panganay na anak nila Craig. Ngunit nagkamali siya ng akala dahil mangilan-ngilan lamang silang naroroon. Pamilya at malalapit na kaibigan lamang ang imbitado. Hinanap niya kagad ang dalagang ina na kanyang sadya kaya siya dumalo sa selebrasyon. Napangisi siya nang makita itong pinupunasan ng likod ng anak. Wala tong ibang kasama kaya't malaya niya itong nilapitan. Excuse me? You're Susana, right? Myla and Claire's best friend? Pag-approach niya rito. Otomatiko namang nangunot ang noon ni Susana sa kapreskohan ng lalaking bagaman gwapo, ay ramdam mong merong kakaiba sa katauhan nito. Ako nga, bakit? Tanong niya rin sa lalaki. Sinuklay muna ni Simon ang buhok gamit ang mga daliri, tsaka binasa ang labi. Pagkuway diretsyong tinignan sa mga mata ang babaeng sadya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I'm offering you a job. Magpanggap kang nobya kita at ang anak mong lalaki ay bunga ng pagmamahala natin. 10 milyon ang mapapasayo kapag pumayag ka. Ginagawa ko ito nang sa ganun na hindi matuloy ang kasal sa pagitan namin ng babaeng hibang na hibang sa akin. Kung papayag ka, ibibigay ko kagad sa iyo ang pera. Ngunit once na pumayag ka na, ay sasama na kayo sa akin ng anak mo. Meron akong hasyenda at dun ko kayo dadalhin. Huwag ka mag-alala dahil wala naman akong gagawin sa'yo na hindi mo magugustuhan. Mamamalagi lamang tayo sa hasyenda ng mga ilang araw o hindi kaya linggo. Nang sa ganun ay makilala natin ang ugali ng isa't isa. Diretsyang pahayag niya. May sira ka ba sa utak? Ano akala mo sa akin mukhang pera? Sa'yo na yung 10 milyon mo. Isaksak mo sa baga mo. Kayo talaga mga lalaking tingin nyo sa aming mga babae. Isang bagay na kapag tapusan ninyong gamitin, basta nyo nalang ibabasura. Maghanap ka ng ibang mauuto mo. Huwag ako dahil kaya ko namang kumita ng pera nang walang nilolokong tao. Maiwan na kita, mister. Nanlalaki ang butas ng ilong at nakapamewang pangsaad ni Susana. Napamaang naman si Simon sa nakuhang sagot mula sa babae. Hindi iyon ang inaasahan niyang isasagot sa kanya ni Susana. Papa! Anang maliit na tinig. Lumapit ang batang lalaki kay Simon.
Ngumiti ang munti at nais sanang magpakarga sa inaakalang ama. Tila hinaplos naman ang puso ni Simon nang yumuko siya sa batang marahang inilayo sa kanya ng ina nito. Halika na, Sean. Hindi siyang papa mo. Stranger siya, baby. Pumunta na lang tayo sa mga kalaro mo. Kinarga ni Susana ang magtatatlong taon pa lamang niyang anak, tsaka iniwan ng lalaki. Hinayaan niyang makipaglarong anak sa kambal na anak ni Claire. Hindi niya maiwasang maawa sa kanyang anak dahil sa mura nitong edad ay naghahanap na ng ama. Sinikap niyang itago ang lungkot na lumukob sa buo niyang pagkatao dahil hindi niya nais na mag-alala sa kanya sila Claire at Myla. Uy friend, bakit ka kinakausap ni Mr. Fuentes? Chika mo naman sa amin ang napag-usapan niyo. Malisyos ang tanong ni Myla sa kanya nang lumapit siya sa mga ito. Oo nga, ano ba yun? Curious namang segunda ni Claire. Napapakamot naman sa ulo niya si Susana dahil dinaig pa ng mga kaibigan niyang investigador kung mag-usisa ang mga ito. Gusto niya daw kaming rentahan. Gusto niya magpanggap kaming mag-ina niya para daw tantanan na siya ng babaeng hibang na hibang sa kanya. 10 million ang offer niya sa akin. Pagkukwento niya. Pumayag ka na, girl. Magkapanabayan pang sabi nila Claire at Myla. Naghagikhikan pang dalawang babae. Habang si Susana ay ilang na ilang dahil nakatingin sa kanya si Simon Fuentes. Tinitignan siya. Sabay pa ring saad nila Claire at Myla. Naiiling na lamang siya habang napapaisip sa malaking offer sa kanya noong Simon. Malaking tulong nga yun sa kanilang mag-ina. Maaari na rin siyang makapagpatayo ng sariling bahay at negosyo. Nilingan niya ang lalaki at lakas loob na tumango rito. Sumang-ayon sina Claire at Myla, bagay na nagpabuo sa desisyon niya bagaman hindi sigurado sa papasukin. Ngunit para sa anak niya, gagawin niya mabigyan niya lamang to ng maayos at magandang buhay. Wala siyang ibang inaasahan kung hindi ang sarili lamang dahil ang lalaking nakabuntis sa kanya ay hindi siya pinanagutan. Iniwan at inabandon na siya noong malamang dinadala niya na ang naging bunga ng kasalanan nilang nagawa. Buong akala niya'y mahal siya nito. Katawan lamang palang habol sa kanya ng ama ng kanyang anak. Para sa kanya'y karamang nangyari dahil ang lalaking nakabuntis sa kanya ay ang lalaking nobyo noon ng kaibigang si Claire. Mabutit pumayag ka. Isasama na kita sa asyenda matapos ang second proposal ni Craig sa best friend mo. Ani Simon ang lumapit siya kay Susana. Kapakanan ng anak ko ang pinaka-importante sa akin. Kaya ako pumayag sa gusto mo. Isa pa nahihiya ako sa mga kaibigan ko dahil lahat ng pangangailangan naming mag-ina, sila na ang nagbibigay. Hindi naman nila kami obligasyon eh. Ako ang dapat na bumubuhay sa anak ko. Ako ang dapat na dumidiskarte. Ngunit may hiling lang sana ako sa'yo. Kung maaari, wag mong ilapit ng husto ang sarili mo sa anak ko dahil mahihirapan siya kapag natapos ng pagpapanggap natin na isa tayong buong pamilya. Magpapakalayo-layo kami ng anak ko kapag naging successful na ang plano mo. Sana lang, tumupad ka sa usapang wala kang gagawing masama sa aming mag-ina. Dahil hindi ako mangingiming bayagan ka kapag nagtangka kang gawan kami ng hindi maganda. Noted. Tipid na tugon ni Simon. Tumango naman si Susana hanggang sa mamayani sa kanilang katahimikan. Kung hindi pa lumuhod si Craig sa harapan ng asawa nito, ay hindi maaagaw ang kanilang atensyon. Palakpakan ng lahat matapos tanggapin ni Myla ang second proposal ng asawa. Kinongratulate nila ito. Kalaunan ay nagpaalam na dahil malapit na ring dumilim. Hindi ba kami mapapano ng anak ko kapag umangkas kami riyan sa malaki mong motor? Alanganing tanong ni Susana nang umangkas na si Simon sa motor nito. Sinisigura't ginagarantiya ko sa iyo na ligtas ko kayong madadala sa bahay ko. I may be a stranger to you but I promise to take care of you and your son. Just learn to trust me. Mahinahong ani ni Simon bago niya ibinuka ang palad. Alina kayo. Bagaman kinakabahan dahil ngayon pa lamang siya aangkas sa isang malaki at mataas na motor, ay nagawa niyang magtiwala kay Simon. Una niyang pinasakay ang tuwang-tuwa niyang anak bago siya umangkas. Kinuha ni Simon ang palad niya at saka pinulupot sa matigas nitong tiyan. Kapit ng mahigpit. Ani Simon bago paandarin ng Ducati.
Damang-dama niya ang dalawang pares ng kamay na nakayakap sa kanya. Hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit napapaisip siya na papaano kung magkaroon na rin siya ng sariling pamilya. Magiging masaya kaya? Tiyak yun dahil pupunuin ko ng pagmamahal ang pamilyang bubuuin ko pagdating ng tamang oras. Anang kanyang isipan. Narating nila ng ligtas ang hasyenda. Tulog na ang anak ni Susana kaya't kinarga niya na ito. Saan nga palang magiging kwarto namin ng anak ko? Tsaka yung mga gamit namin, paano na yon? Tanong ni Susana nang igiya siya ni Simon papasok sa malawak at maliwalas nitong mansyon. Sa guest room ang magiging kwarto nyo. Huwag kang mag-alala dahil bukas rin ay kukunin natin ang mga gamit na naiwan nyo sa tinitirhan nyo. Sige na, magpahinga ka na rin. Bukas na lang natin pag-usapan ang mga kailangan nating gawin. Gagawa tayo ng kasunduan at magpipirmahan tayo nang walang maging problema kapag natapos na ang problema ko. Alikan at maihatid na kita sa magiging silid nyo nitong gwapo mong anak. Inalalayan niya si Susana lalo't mataas ang hagdan. Ramdam niya ang pagkailang nito na iniignora niya dahil kailangan nitong masanay sa presensya niya. Lalo't pagiging kumpletong pamilya ang magiging papel sa pagitan nilang tatlo. Salamat, magpahinga ka na rin. Aniya habang marahang inihihiga ang mahimbing niya ng natutulog na anak sa malawak na kama. Hindi na siya nag-abala pang tapunan ng tingin si Simon dahil hindi pa siya gaanong komportable dito. Hindi naman na sumagot pa si Simon. Kinabig niya na lamang ang pintuan ng silid, tsaka yun isinara. Nagtungo na rin siya sa katabing silid at doon na isinulat ang iilan sa kanilang kondisyon. Nakasaad sa kontratang kanyang ginawa na bawal ang magkaroon ng ugnayan sa kanilang dalawa. Walang mahuhulog. Magiging profesional sila sa trabaho. Isinulat niya rin ang kondisyong hindi dapat siya pakialaman sa mga personal na bagay. Yun lamang ang kondisyong isinulat niya. Ang ilan na ipapaubaya niya na kay Susana. Minabuti niya ng matulog dahil marami pa siyang kailangang gawin bukas. Kinabukasan ay naunang bumangon si Susana. Sanay na kasi siyang gumigising ng maaga. Bago lumabas, ay nilagyan niya muna ng una ng magkabilang gilid ng kama nang hindi mahulog ang anak niyang mahimbing pa ring natutulog. Sinipat niya ang orasang nakasabit sa dingding. 5:00 pa lang pala. Pinusod niya ang buhok pagkuway lumabas na. Magandang umaga po. Bati niya sa isang ginang na naabutan niyang nagiinit ng tubig sa kalan. Magandang umaga naman sa iyo, iha. Pwede ko bang malaman kung anong relasyon mo kay Sir Simon? Ngayon lang kasi kita nakita rito. May ngiti sa labing tanong nito sa kanya. Nobya po ako ni Simon. Susana po ang pangalan ko. Kayo po. Bagaman nahihiyay sinabi niya na rito ang peking relasyon nila ng lalaki. Tawagin mo na lamang akong Aling Norma. Ganoon kasi ang tawag sa akin ng nobyo mo. Siya nga pala, gusto mo ba ng kape, iha? Ipagtitimpla kita. Alok nito. Mamaya na lang po siguro. Masanay po kasi akong magkakape habang nag-aalmusal ng kanin. Tulungan ko na po kayo sa paghahanda habang tulog pa po yung anak ko. Pahayag niya. Meron na po kayong anak ni Sir Simon? Gulat nitong tanong. Nakagat naman niya ang ibabang labi. Hindi niya alam ang isasagot. Meron na ho, Aling Norma. Ang pangalan niya ay Sean. Gwapo rin, kagaya ko. Tinig yun ni Simon na nagmumula sa likuran nang hindi makasagot na ang dalaga. Ay, ganun ba? Naku alam na ba yan ng mga magulang mo, sir? Tiyak na matutuwa ang mga iyon kapag nalamang meron na silang apo sa panganay nila. Ako ang hindi totoong lola ay natutuwa na. Ano pa kaya kapag sila Mr. and Mrs. Puentes na? Baka ipangalanda kang meron na silang apo sa panganay nilang anak. Anitong natutuwa. Sa totoo lang ay ngayon ko lang din nalaman na nagkaroon pala kami ng anak. Hindi kasi sa akin sinabi ng nobya kong ito na nagkaroon pala ng bungang pagmamahalan namin. Nagkaroon lang noon ng hindi pagkakaunawaan kaya mas pinili niyang ilihim ang tungkol sa anak namin. Pero ngayong naging malinaw ng lahat, babawi ako. Tsaka ako na ipapaalam kila mami at daddy ang tungkol sa anak namin. Kapag nakabanding ko ng mag-ina ko, gusto ko muna silang masolo. Gusto kong bumawi sa ilang taong pagkukulang ko bago ko sila iharap sa pamilya ko. Paliwanag niya. Napayuko si Susana. Hindi niya alam ang mararamdaman sa lahat ng sinabi ni Simon sa ginang.
Hindi niya mapigilang hilingin na sana totoo na lang ang lahat ng lumalabas sa bibig nito. Sana nga ito na lang ang ama ng kanyang anak. Nagkamali siya ng lalaking pinagkatiwalaan. Kung sana hindi siya nagpauto, wala sanang bata ang maghahanap ng kalinga ng isang ama. Napabuga siya ng hangin nang marinig niya ang buong suporta ng ginang. Napaigtad na lamang siya nang kabigin siya ni Simon, tsaka inakay palabas. Okay ka lang ba? Nasa tono ni Simon ang concern nang binitawan niya ng dalaga. Kasalukuyan sila ngayong nasa hardin. Doon niya napiling dalhin ng dalaga dahil sa ganda ng ambience ng paligid. Oo, pasensya ka na ha. Hindi pa ako ganun kagaling umarte. Pakiramdam ko kasi humahaba ang ilong ko sa tuwing nagsisinungaling ako. Nga pala, bakit mo ako dinala rito? Malayo ang tinging tanong niya. Gusto ko lang ilayo ka sa interogasyon dahil alam ko na wala ka pang maisasagot sa kanila dahil wala pa naman tayong napag-uusapan. Mamaya ay ako na lang ang kukuha ng mga gamit ninyo. Alam ko naman na ang address mo dahil inalam ko ng ilang detalye sa iyo bago pa man kita inalok nitong pamimeking trabaho. Alam ko rin ang ginagawang panggugulo sa iyo ng lalaking tinakbuhan ng responsibilidad sa iyo. At ngayong meron na siyang karamdaman ng dahil sa panay ang pakikipaglaro niya ng apoy sa mga pick-up na babae, ay nagpupumilit ng bumalik sa iyo para magpaawa at magpaalaga. Hindi ko siya hahayaang makalapit sa inyong mag-ina. Hindi ako makapapayag na gawin kanyang taga-alaga niya. Hindi na ako magkukomento pa sa pagiging babaero niya dahil wala rin naman akong pinagkaiba. Siguro kung meron ng pagkakaiba sa amin, ay ang pagkakaroon ko ng respeto sa mga babaeng nakasama ko. I'm a womanizer, yes. Pero hindi ako hayok sa puri ng babae. Anya, ibibigay ko na rin sa iyo ang pera once na mapirmahan na natin parehas ang ginawa kong kontrata. Sa kontrata nga pala, maglalaman yun ng ilang patakaran. Naglagay na ako ng akin. Konti lamang ang isinulat ko. Nasa sayo na kung dadamihan mong kondisyon mo. Dagdag niya pa. Sasagot na sana si Susana nang marinig na nila ang maliit na tinig ni Sean sa entrada ng bahay. Sabay nilang nilingon ng bata at sabay nilang ginawaran ng isang matamis na ngiti. Tumakbo ang bata papalapit sa kanila. Ibinuka ni Susana ang kamay sa pag-aakalang sa kanya magpapakarga ang kanyang anak. Ngunit napamaang na lamang siya nang kay Simon to nagpabuhat. Yumakap pa ito't makailang beses na humalik sa pisngi ng lalaki. Yap you, Papa! Anang bata kay Simon. Love mo ko? Malambing na tanong niya sa bata. Tumango naman to kagad, kasabay ng pagpingot sa ilong niya. Natawa siya ng bahagya sa ginawang yun ng bata. I love you too, son. Gusto mo bang maging daddy ako? Tanong niya agad na tinanguan ng bata. Pumalakpak pa ito bagay na mas ikinatuwa niya. Okay, from now on, ako na ang daddy mo. Say ka nga ng daddy. Daddy! Daddy! Daddy ko, yap you! Tuwang-tuwang saad ng munti. Daddy loves you too, baby. Nagugutom ka na ba? Gusto mo ipagtimpla ka ni daddy ng milk? Tanong niya. Opo! Nag-thumbs up pa ito sa kanya at dala ng sobra niyang tuwa sa batang lalaki ay pinupog niya ito ng halik sa pisngi pati na sa leeg kung saan to may kiliti. Tahimik na lamang na napapangiti si Susana habang pinagmamasdan ng dalawa. Kitang-kita ang saya sa mga mata ng kanyang anak at wala siyang lakas ng loob na harangan ng sayang nakukuha ng anak niya sa lalaking nirentahan lang naman sila para sa pansarili nitong interes. Nagugutom na raw itong anak natin, alika na sa loob. Untag sa kanya ni Simon. Tipid ng ngiti na lamang ang kanyang itinugon. Batid niyang umaarte lamang ang lalaki. Sana lamang ay hindi lamang nito pineke ang ipinapakitang kabutihan sa kanyang anak. Dahil kung sakaling umaarte lang din to ay kawawa naman ang bata. Ang saya ninyo namang pagmasdan. Masaya kami, Sir Simon, na nagkaroon ka na rin ng sarili mong pamilya. Ani Mang Ben habang nasa harapan na silang lahat ng hapag. Salamat ho, Mang Ben. Mamaya ho alis ako para kunin ang mga gamit ng mag-ina ko. Kayo na po munang bahala sa mga kayamanan ko habang wala pa ako. Bilin niya. Abay makakaasa ka sa amin, sir. Ililibot namin itong si Ma'am Susana sa palaisdaan at sa farmhouse ng malibang naman siya rito. Anito.
Maraming magagandang tanawin rito, ma'am, na tiyak kong magugustuhan mo. Baling nito sa tahimik na dalaga. Excited na po akong masilayan ng magagandang tanawin at ang farmhouse, pati na ang palaisdaan, Mang Ben. Ngiting-ani ni Susana. Sinikap niyang ayusin ang pag-aarte. Natapos na silang kumain kaya't nag-aya na si Susana na maglakad-lakad kasama ang anak at ang ginang, habang si Simon naman ay naghanda na para sa paggayak. Samantala, sa mansyon ng mga Fuentes ay nakarating kay Ginoong Sergio ang balita patungkol sa panganay nitong anak. Nalaman rin ito na bukod sa biniling hasyenda, bahay at iba pang ari-arian ay nagkaroon umano ng anak ang panganay nila na ngayon nga ay kasama na nito sa pagmamay-aring bahay. Bagay na nagbibigay sa lalaki ng mga konklusyon. Totoo nga kayang nagkaroon ng anak si Simon sa isa sa mga babaeng nakasama niya. Ngunit nakakapagduda dahil kilala ko si Simon. Hindi siya basta-bastang nag-iiwan ng resibo dahil hindi niya gusto ng responsibilidad. Naguguluhan ako. Anong niluluto mo, magaling kong anak? Mahinang usal ni Sergio habang pinagdudugtong-dugtong ang mga pangyayari sa nagdaang taon. Meron siyang mata sa anak niya, kaya't lahat ng kilos at ang mga taong nakakasama nito ay alam niya. Kaya't papaanong nakalusot sa kanyang magiging susunod na tagapagmana ng kanilang prestigious hotels. Upang masagot ang mga katanungan at mawala ang pagdududa, ay tinawagan ni Sergio ang taong binabayaran niya upang alamin kung tama ba ang mga haka-haka ukol sa panganay na anak. Manmanan mong bawat kilos ng anak ko, pati ng sinasabing mag-ina niya. Gusto kong malaman kung anak nga ba ni Simon ang batang iyon. Balitaan mo ako kaagad kapag nakakuha ka na ng impormasyon. Pagbibigay utos nito sa kausap, pagkuway ibinaba na ang linya. Sana nga totoong anak mo ang batang yan. Dahil kung sakasakaling nililinlang mo lamang kami, ay kalilimutan ko ng anak kita. Marami na akong ibinigay na tsansa sa iyo, anak. Huwag mo sana akong bibiguin ngayon. Mahina nitong usal bago hinarap ang asawang kanina pang tumatawag sa kanya dahil oras na upang kumain ng agahan. Sa kabilang dako naman ay ramdam ni Simon ang pares na mga matang nagmamatsyag sa kanya. Napangisi siya dahil mukhang nakatunog ang kanyang ama. Mukhang nagdududa ito kaya siya pinamamanmanan. Katulad ng palagi nitong ginagawa sa kanya noon. Wala talagang tiwala sa kanyang ama. Kaya rin siya nagrebelde dahil hindi siya magawang pagkatiwalaan ng taong lubos niyang hinahangaan. Wala kang mapapala sa ginagawa mo, tanda. Mababawi ko ang lahat ng dapat ay sa akin. Ako ang nagpalago sa Silver Tower. Puyat at pagod ang itinaya ko para doon. Tapos babawiin mo lang sa akin. Sa larong to, sisiguraduhin kong ako nang magwawagi. May diing usal niya bago isakay sa Ducati ang mga kinuhang gamit ng mag-ina. Nakahanda na sana siyang umalis nang pigilan siya ng isang lalaki. Napangisi siya nang makilala ito matapos niyang tanggalin ng helmet. Sino ka? Tsaka bakit ka pumasok at kumuha ng mga gamit sa apartment ng mag-ina ko? Magaspang nitong tanong sa kanya. Bagay na ikinatawa niya ng pagak. Mag-ina mo? Bakit? Meron ka ba nun? Sa pagkakaalam ko kasi, wala kang bayag. Kaya mo sila inabando na. Wala kang kwenta at ngayong patapo ng buhay mo babalik ka? Para ano? Para magpabigat? Para pahirapan sila. Ang tigas din ng mukha mo. Sagutin ko lang yung tanong mo kung sino ako at bakit ako pumasok sa apartment na yan. Dahil ako na ang asawa ni Susana at magiging biological father ng tinilikuran mong bata. Ni hibla at ni anino nila hindi mo makikita. Magdusa kang gunggong ka. Pagkasabi no'y isinuot na niya ang helmet at agad na umangkas sa motor tsaka yun pinaharurot. Naiwan namang tulala si Bobby na sising-sisi sa mga pagkakamaling nagawa. Mukhang sobra na siyang nahuli. Nakuha niya ng kabayaran sa lahat ng pagkakamali at kasalanang nagawa niya. Napakarami niyang nasaktan dahil sa mga mali niyang desisyon. Kung maibabalik niya lamang ang oras, baka nagawa niya pang itama ang lahat. Napaluhod to at doon ay napahagulgol. Sinamantala naman ng lalaking kanina pang nagmamatsyag ang pagkakataon. Lumapit ito sa humihikbing lalaki at tinanong kung anong kaugnayan nito sa babaeng kinakasama ni Simon.
Ex ako ng asawa ng lalaki kanina. Nagmamakaawa kung ibalik na sa akin ang sinayang kong babaeng ngunit huli na. Meron na silang anak at masaya na. Kaya't masakit man ay tatanggapin ko na. Sagot nito. Masakit ang bawat salitang binibitawan niya ngunit batid niyang iyon ang makakabuti para sa anak at sa babaeng kanyang sinayang. Kaagad namang ibinalita ng lalaki ang nakuhang impormasyon kay Ginoong Sergio Fuentes. Lahat ay idinitalye nito bagay na pinaniwalaan naman ang nasa kabilang linya. Tuluyan nang nawala ang mga pagdududa ng Ginoo at ora mismo ipinahanda ang kwarto ng anak dahil bukas na bukas din ay pupuntahan niya ito. Nagagalak na ang lalaki na makita't mayakap ang kauna-unahang apo. Ibinalita nito sa anak at sa asawang impormasyon at katotohanang nalaman, bagay na ikinituwa rin ng husto ng dalawang babae. Sign it, para matapos na at maibigay ko na sa iyong pera. Ani Simon isang hapon. Napatulog na ni Susana ang anak, kaya't malaya niya nang nagagawa ang ilang gawain kasama na ron ang paggawa ng kondisyon. Simple lang naman ang naging kondisyon niya. Huwag ni Simong sasaktan ang damdamin ng anak. Lalo pat napalapit na ang anak niya sa umuupa sa kanilang lalaki. Kinuha ni Susana ang ballpen tsaka pinirmahan ang ginawa nilang kasunduan. Naglahad ng kamay si Simon na kaagad naman niyang tinanggap. Huwag kang mag-alala dahil hindi lang naman si siya nang napalapit na sa akin. Maging ako'y napalapit na rin sa mabait, malambing at bibo mong anak. Kaya't pangakong hindi ko kailanman sasaktan ang damdamin ng anak ko. Anyang nagpakunot sa noo ni Susana. Dahil wala naman silang ibang kasama sa silid maliban lang kay siya na mahimbing na natutulog. Kaya't walang rason para tawagin niyang anak ko ang anak ni Susana. Anong ibig mong sabihin anak mo? Nagugustuhang tanong niya. He's my son simula nang tawagin niya akong papa. I'm his father from now on. Mag-ama kami't walang sino man ang pwedeng kumontra doon. At kasama ka na sa mga taong hindi maaaring kumontra. Kinindatan niya ito bago tumayo. Lumapit si Simon sa batang kanya ng inangkin bilang kanya. Tsaka ito pinataka ng halik sa noo. Marunong ka bang mga bayo? Tanong ni Simon ang lingunin niya ang nakatayo sa likuran niyang dalaga. Ha? Bakit mo naman naitanong? Mahirap bang sumagot ng oo at hindi? Pagsusungit ni Simon. Ayaw niya kasi ng mga sagutang patanong. Gayong siya itong naunang magtanong. Hindi ko alam kung marunong ba ako eh. Ang nasasakyan ko pa lang kasi ay kalabaw. Pareho lang naman siguro ang kabayo at kalabaw kapag sinakyan mo. Napapakamot sa ulong sagot niya. Magkaiba sila dahil ang kabayo, sanay na inaangkasan. Habang ang kalabaw naman ay kadalasang pinapakinabangan ng mga magsasaka ng palay. Para kang hindi na grade 2. Di magkaiba na kung magkaiba. Kailangan talagang magsungit. Tss. Baka takbuhan kita riyan, makita mo. Birong banta niya. Kahit na tumakbo't magtago ka san mang sulok pa yan ng mundo, mahahanap at mahahanap kita. Kung kilala mo na sila Lexus at Craig na mga mayayaman, mas lamang ang properties at negosyo namin. In short, mas mayaman ako sa kanila. Kaya't kayang-kaya kitang hanapin nang hindi man lang ako pinagpapawisan. Kumpiyansang anyang ikinairap sa hangin ni Susana. Sus! Napakayabang mo. Ano ba kasing dahilan at nagtatanong ka kung marunong ba akong mga bayo o hindi? Boring kasing mga bayo nang walang kasama. Kaya naisip kong ayain ka habang tulog itong anak ko. Anak ko, Simon. Pagtatama niya. Para wala nang pagtalunan pa, anak natin. Pinal niyang sabi tsaka ikinulong sa palad ang palapulsuhan nito at hinila na ito palabas ng kwarto. Sandali, walang kasama si Sean. Pigil ni Susana nang nasa kalagitnaan na sila ng hagdan. Don't worry dahil ibibili natin ang anak natin kay Aling Norma. Saad ni Simon ang salubungin niya ang mga mata ng nag-aalalang dalaga. Otomatiko namang nag-iwas ang tingin si Susana ng halos 10 segundo nang nakatingin sa kanya si Simon. Gusto niyang kaltukan ng sarili dahil nagawa niya pang bilangin kung gaano katagal itong tumitig sa kanya. Tumango na lamang si Susana at hindi na nagprotesta pa. Nagpatianod na siya matapos nilang ibilin si Sean sa ginang. Sa bewang ka kumapit, hindi sa balikat. Kasalukuyan na sila ngayong nasa kwadra ng mga kabayo. Dinala niya ang kamay ng dalaga sa matigas niyang tiyan.
Nang sa ganun ay hindi ito mahulog kapag pinatakbo niya na ang alagang kabayo. Kapit ka ng mahigpit at baka mahulog ka. Utos niya. Sinunod naman siya ng dalaga. Bagay na halos ikapatid ng hininga niya dahil dumikit sa likod niya ang mayayaman nitong hinaharap. Focus, Simon. Anya sa sarili. Ya! Pinatakbo niya na ang kabayo. Kaya't napayakap sa kanya ng mahigpit si Susana. Pagbuga ng hangin at paglunok na lang talaga ang tanging niyang nagagawa habang nakayakap ito. Abay dahan-dahan lang naman sa pagpapatakbo mo rito sa kabayo mo. Hindi ka naman siguro nagmamadali kaya kung pwede, huwag mo nang patakbuhin ng sobrang bilis. Saad ni Susana. Wala kasing sapin ng likuran ng kabayo kung saan sila nakasampa. Kaya't masakit yun sa pang-upo nila, lalo na't leggings lang ang suot niya. Kinurot niya pa ito sa tiyan dahil naiilang siya sa pwesto nila. Dikit na dikit ang katawan niya rito. Chancing ka masyado. Kunwari sinasaway mo ako sa pagpapatakbo dito sa alaga kong si Boki. Pero pasimple ka namang dinadama mga tipa ko sa tiyan. Pigil ang ngiting ani ni Simon. Ang kapal mo! Sa inis ay nabato kanya ito. Aray, masakit yun ah. Daing ni Simon. Nahaplos niya ng hindi oras ang ulo. OA mo, parang hampas lang eh. Tikwas ang kilay niyang sabi. Hampas na may kasamang gigil. Giit ni Simon na naiiling. Ang sadista mo pala ah. Hindi lang halata kasi maliit ka. Bukod pa ron ay maamoy ang maliit mong muka. Dagdag niya pa. Hindi niya na rin pinatakbo pa ang kabayo. Naglakad na lamang ang alaga niyang si Boki. Kalaki-laki ng katawan mo, hampas lang hindi kinakaya ng tolerance mo? Ano ka bakla? Takles ang hirit pa ni Susana. Ingat ka sa pagbibitiw ng salita at baka pagsisihan mo ha. Ang huling nagsabi sa akin na bakla ako, naparalisa. Baka sumunod ka, ikaw rin. Pananakot niya bagaman wala yung katotohanan. Tss! Proud pa na mandaragit siya ng babae? Bubulong-bulong na wika niyang narinig naman ni Simon dahil ilang dangkal lang naman ang distansya sa pagitan ng mga mukha nila. Ngunit imbis na sumagot ay napangiti na lamang to. Pwede bang mag-request? Ani Simon. Nakababa na sila sa kabayo at kasalukuyang hinahanda ang panguhuli ng bangos na uulamin nila mamayang gabi. O sige, basta wag lang kalokohan. Agap na saad ni Susana. Nasa malawak na palaisdaan na katuon ang mga mata niya, habang si Simon naman ay sa kanya nakatingin. Paborito ko kasi ang Spanish style bangus eh. Kung marunong ka nun ay hihilingin ko sanang ipagluto mo ko. Ani Simon bago ko tingtingin ng fishnet na gagamitin para manghuli ng isda. Ayun lang ba? Naku, walang problema. Masarap akong magluto, basta kumpleto dapat sa sangkap. Pagyayabang niya. Doon niya pa lamang ibinaling ang tingin sa binatang abala sa hawak nitong panghuli. Wala kang magiging problema sa mga panghalok dahil maraming stock ang kitchen ng mansyon. Sagot nito. Pasuyo naman ng balde na mailagay ko na itong huli ko. Turo nito sa kanya ng itim na baldeng nakataob sa maliit na kubo kung saan nakalagay ang mga pampakain sa isda. Kinuha naman kagad ni Susana ang balde at saka yun ibinigay kay Simon. Grabe, ang laki ng mga bangus na hinuli mo ah. Mag-iihaw din ako kasi sobra naman to para sa request mo. Pwede ba? Tanong niya. Pabalik na sila ngayon sa mansyon. Inabot din sila ng mahigit na 1 oras sa palaisdaan dahil pareha silang nawili sa panguhuli ng isda. Siya na lamang ang pinasakay ni Simon sa kabayo. Hawak ang malaking balde na naglalaman ng isdang nahuli nila habang ito ay hawak ang tali ng kabayo at sinasabayan ng marahang paglakad ng alaga. Ikaw ang bahala. Ngiting tugon ni Simon. Tumango naman kagad si Susana. Bigla ay na-excite siyang ihanda ang mga hinuli nilang isda. Hindi na muli pang nagbukas ang usapin ng lalaki. Ganoon din ang dalaga. Kaya't namayani ang katahimikan habang binabaybay nilang daan pa uwi. Siya nga pala, pwede ko bang malaman kung bakit biglang nagbagong isip mo nung nasa party tayo? I mean, di ba, tumanggi ka nung una? Then all of a sudden pumayag ka. Anong nag-udyok sa iyong sumang-ayon sa alok ko? Usisa ni Simon upang basagin ng namuong katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Napabuntong hininga naman si Susana sa naging tanong na yun sa kanya ni Simon. Pinagtulakan ako ng mga kaibigan ko. Suportado ka pa nila higit sa lahat. Naisip ko na tama naman na makakatulong ng malaki sa aming mag-inang pera.
Ikaw, alam kong hindi lang naman ang tungkol sa babaeng hibang sa iyong dahilan kung bakit inupahan mo ko. Alam kong may mas malalim pang dahilan kaya ka lumapit sa akin. Kung okay lang sa'yo, pwede ko rin bang malaman kung bakit ka lumapit at humingi ng pabor sa akin? Seryosong tanong niya. Curious siya sa rason nito. Naitanong na rin naman ito ang dahilan niya, kaya't naglakas loob na rin siyang tanungin ito upang maging patas naman sila. Tingin sa akin ng pamilya ko, black sheep ng pamilya. Sa madaling salita ay disappointment nila ako kung ituring dahil sa kabi-kabilang issue na kinasasangkutan ko. Hindi nila nakikita ang mga achievements ko dahil puro mali lang ang nakikita nila. Kaya't mas pinili ko na lamang na maging rebelding anak. Tinutuo ko ang tingin nila sa akin. Sa totoo lang, hindi naman ako mahilig gumawa ng gulo. Sadyang yung gulo lang ang kusang lumalapit sa akin. Hindi ko rin alam kung bakit marami ang galit sa akin. Siguro dahil mas gwapo at mas lamang ako sa ilang bagay kaya sila nagngingit-ngit sa tuwing nakikita nila ako. Isa pa, yung mga babae ang kusang lumalapit sa akin at syempre bilang lalaki na hindi marunong tumanggi sa grasya, tanggap lang ng tanggap. Pero hindi ko lahat pinapatos Ini-entertain ko lang dahil kailangan ko ng mapaglilibangan. Napaka-boring ng buhay kung wala kang laruan. Hanggang sa isang gabi, pag uwi ko, galit na galit ang isinalubong sa akin ng magaling kong ama. Mali kasi ang impormasyong dumating sa kanya. Iginigiit kong mali ang impormasyon ngunit dahil masama ng tingin nila sa akin, hindi sila naniwala. Binawi ng ama ko ang lahat-lahat sa akin. Wala siyang tinira. Bago niya ako palayasin, sinabi niyang makababalik lamang ako kapag meron na akong maihaharap sa kanila na matino't desenteng babae. At ang matino't desenteng babae na yun ay ikaw. Kaya kapag nakabisanan natin ang ugali ng isa't isa, ipapakilala na kita sa pamilya ko. Mahabang salaysay niya. Walang labis at walang kulang ang ikiwinwento niya sa dalaga. Malungkot na napangiti si Susana dahil pareho lamang pala sila ng karanasan ni Simon sa magulang. Dahil gaya nito'y itinakwil na rin siya ng ama. Matapos niyang sabihin na buntis siya at tinakbuhan ng lalaking nakabuntis sa kanya. Parehas lang pala tayo. Gaya mo tinakwil na rin ako. Matapos malaman ni Itay na nagdadalang tao ako. Katakot-takot na panghuhusga at pangmamaliit ang nakuha ko kay Itay. Nang malaman niyang tinakbuhan ako ng lalaking nakabuntis sa akin. Hindi ako kinaawaan ni Itay dahil sa ginawang panunulsol sa kanya ng ikalawang pamilya niya. Kung sana nabubuhay pa si inay, edi sana meron akong karamay. Ay, ewan ko, ayoko nang balikan ng masakit na nangyari dahil bumabalik lang yung sakit. Sinikap niyang ngumiti matapos pawiin ang dagliang pagtulo ng kanyang mga luha. Muling namayani ang katahimikan hanggang sa marating nila ang kwadra ni Boki. Let's just forget the past nang hindi na tayo masaktan pa. Tumingin tayo sa kasalukuyan at wag na sa kahapon. Marahan niyang tinapik ang braso ng dalaga matapos bitbitin ng balde. Alika na, baka gising ng anak natin. Puro ang ngiting ibinigay niya sa dalaga. Bagay na sinuklian naman ito ng isang purot matamis ring ngiti. Pagdating nila sa mansyon ay umiiyak na si Sean nang madat na nila. Kaagad na ipinatong ni Simon ang balde sa lamesang bakal na nasa terrace. Tsaka kinuha si Sean kay Aling Norma. Bakit umiiyak ang baby ni Daddy? Malambing niyang tanong sa bata habang pinapawi ang luhang bumasa sa maumbok nitong pisngi. Hinaplos naman ni Susana ang buhok ng anak. Iwan mo siya ko, Daddy! Bulol at napapasigok na sagot ni Sean. Napangiti si Susana, gayon din naman si Simon. Dumistansya ng dalaga at sumenyas na ihahanda na ang magiging hapunan nila. Tumango naman si Simon bago ibalik ang atensyon sa sumisinghot-singhot na bata. Sorry na baby, nanghuli lang kasi kami ng mami mo ng isda. Kumakain ka ba ng fish? Malambing niyang tanong tsaka kinalong ang bata nang maupo siya sa single sofa ng living room. Opo, magalang nitong sagot. Di mo naiwan bebe siyan daddy Tanong nitong nagpangiti sa kanyang muli. Hinding-hindi na. Hindi mawawala si daddy. Ikaw ang baby boy ko. Ikaw ang baby boy ni daddy kaya wag ka nang iiyak ulit, okay? Pangaalo niya. Tumango ito't ngumiti tsaka sa kanya yumakap. Hinaplos niya ang likod ng bata.
Anak kita kahit na hindi ka nanggaling sa akin. Hindi ka man kinilala ng tunay mong ama. Hayaan mong akong kumilala sa iyo bilang anak ko. Pangako niya habang pinapataka ng halikang noon ng nakatulog na bata. Ganoong tagpo ang nasaksihan ni Susana. Tila hinaplos ang puso niya nang marinig ang lahat ng sinabi ni Simon. Kung sino pa itong hindi totoong ama, siya pa itong nagpapakaama sa kanyang anak. Tumalikod na siya at bumalik na sa kusina. Sinabi niya kay Aling Norma na ibalato na sa kanya ang paghahanda ng hapunan dahil gusto niyang makabawi sa kabutihang ipinapakita sa kanila ni Simon. Idadaan niya sa pagluluto ng masarap na ulam ang pasasalamat niya kay Simon. Pagbubutihin niya rin ang trabaho nang sa ganon ay magtagumpay si Simon nang makabalik na dito ang mga kinuha ng ama. Bandang 6:30 nang matapos sa pagluluto si Susana. Tinawag niya na sina Aling Norma at Mang Ben. Nasaan po yung mag-ama ko, Aling Norma? May ngiti sa labing tanong niya rito nang tulungan siya sa paglalagay ng plato at kutsara sa hapag. Nakita ko kaninang buhat ni Sir Simon ng anak ninyo. Baka nasa silid ninyo. Gusto mo bang tawagin ko? Wag na po, ako na lamang po. Mauna na po kayong kumain. Anyang tinanguan naman agad ng ginang. Pinunasan niya lang muna ang basang kamay bago nagtungo sa silid ni Simon. 3 beses siyang kumatok sa nakausling pintuan ng silid upang kunin ang atensyon ni Simon. Ngunit wala siyang nakuhang sagot kaya tinawag niya na ito. Narito kami sa banyo, Mami. Ani Simon na nagpabilis ng tibok ng puso ni Susana. Hinilamos niya ng palad ang mukha, tsaka pinakalma ang sarili. Huminga-hinga siya bago lumapit sa banyo. Tila hinaplos muli ang puso niya dahil nililinisan ni Simon ang kanyang anak. Humahagik-hik pa ang anak niya dahil sa pangingiliti ni Simon. Ang ganoong tagpo ay talaga namang napakasarap sa mata. Tuloy ay hindi niya mapigilang hilingin na sana tumagal pa sila sa poder ni Simon. Nakapaghanda na nga pala ako ng hapunan natin. Imporma niya. Sige, pasuyo na lang ako, Mami, ng pamalit nitong gwapo nating anak. Ani Simon sa kanya. Bagay na agad naman niyang sinunod. Kumuha siya ng damit ng anak tsaka yun ibinigay kay Simon. Nagmistulang siyang hangin sa anak. Bagay na naiintindihan niya naman dahil gutom ito sa atensyon ng ama. Binuhat ni Simon si Sean hanggang sa makarating sila sa dining area. Dito ka sa tabi namin ni Mami, ah. Hinila ni Simon palapit sa kanya ang silya na inaalok niya kay Susana. Nahihiyaman ay naupo na rin siya sa tabi ng binata. Pwede nang maging chef, ah. Puri ni Simon sa kanya nang tikman nitong ulam. Oo nga, ang sarap mong magluto, Ma'am. Segundo naman ni Mang Ben na agad namang sinang-ayunan ng asawa nito. Salamat, sige ho, kain lang po kayo. Niting-an niya sa mag-asawa. Kumuha siya ng inihaw tsaka ipinaghimay si Simon na sinusubuan ng kanyang anak. Salamat, sige na, kumain ka na rin. Ngiting-ani ni Simon sa kanya nang ilagay niya sa plato nito ang mga hinimay. Napapangiti na lamang ang mag-asawa habang pasimple silang pinagmamasdan. Matapos nilang kumain, ay si Aling Norma nang nagpumilit na maghuhugas ng pinggan at maglilinis ng kusina. Bagay na sinang-ayunan na lamang ni Susana dahil meron pa naman siyang ibang gagawin. Pwede bang sa akin nilang muna tumabi ang anak natin? Kamot-ulong tanong ni Simon nang makapaglinis na siya ng katawan. Pinuntahan niyang mag-ina sa kabilang silid upang hilingin kay Susana na makakatabi ang itinuturing niyang anak na si Sean. Ha? Baka umiyak kasi sanay ang anak ko nakatabi niya ako. Saad niya? Nilingon niya ang anak na nilalaro ang bigay na laro ang eroplano ni Simon dito. Anak, gusto mo bang makatabi si Daddy sa pagtulog? Tanong niya sa anak na agad namang tumango. Dito ka po tuyog amin, Daddy. Anang bata na ikinangiwi ni Susana. Peace! Pakikiusap nito sa kanila na nagpapi-ice pa. Tsaka ipinagdikit pa ang maliliit nitong kamay na animoy nagdarasal na sana'y dinggin ang munti nitong hiling. Tanungin mo si Mami, anak, kung pwede ba si Daddy rito. Ngiting utos niya tsaka siya naupo sa gilid ng kama. Tiningala naman kaagad ni Sean ng kanyang ina. Tsaka dito itinapat ang magkadaop na palad. Yes po, Mami. Pakikiusap nito sa kanya. Okay, pero wag magwiwiwi dito sa kama, ha? Kasi ayaw mo naman ng mag-diaper. Okay po ba? Pangungundisyon niya sa anak na agad naman itong tinanguan.
Yehey! Thank you po, Mommy, Daddy! Yumakap ito sa kanila. Pareho silang napangiti dahil ang simpleng kaligayahan ng bata ay kaligayahan na rin nila. Sabay silang nahiga. Pinapagitnaan nila Simon at Susana si Sean. Medyo maaga pa naman kaya't nag-aya si Simon na manood sila ng Disney. Pampaantok muna bagay na kaagad namang sinang-ayunan ng mag-ina. Tumayo si Simon at binuksan ang TV. Naghanap siya ng magandang palabas pambata. At nang makapili ay bumalik na siya sa kama at saka yumakap kay Sean. Gumuhit ang pilyong ngiti sa labi ni Simon nang pasimpleng kinurot ni Susana ang isang daliri niya dahil sa paghawak niya sa kamay nito. Pareho kasi silang nakayakap kay Sean kaya't nagkadikit ang kanilang mga kamay. Mahina pa siyang natawa ng pandilatan siya ni Susana at walang himig na sinasabing bitawan ng kamay niya, ngunit nagbibingi-bingihan siya. Nagsawa na lamang si Susana sa kakasita sa kamay ni Simon. Hinayaan niya na lamang to dahil hindi naman to nagpapatalo sa kanya. Hindi niya alam na meron pala itong tinatagong kapilyuhan. Sa kalagitnaan ng palabas ay napapahikab na si Susana. Hinihila na siya ng antok kaya't ipinikit niya na ang kanyang mga mata at kalaunan ay nakatulog na. Ang ganda mo palang pagmasan kapag tulog ka. Good night, Susana. Good night din, pogi kong anak. Marahan siyang bumangon upang patayin na ang TV. Kinumutan niya muna ang para sa kanya'y mag-ina niya bago siya maingat na bumalik sa ibabaw ng kama. Marahan niyang pinatakan ng halik ang noon ni Sean. Hinawi niya ang buhok na tumabing sa magandang mukha ni Susana. Pagkuway hinaplos niya ang pisngi nito. Mukhang hindi ko masusunod ang kondisyong ginawa ko. Nakangiting anya. Bago dinala niya ang kamay sa mapupulang labi ng dalaga. Pwede bang totohanin na lang natin ang pagpapanggap? Pwede bang maging isang buong pamilya na lang tayo nang sa ganun ay hindi na kayo mawawala pa sa akin? Ginayuman mo yata ako eh. Binawi niya ng kamay ngunit wala pa siyang planong matulog. Kaya't pinagsawa niyang sariling pagmasdan ng maamong mukha ng dalaga. Sa dinami-rami ng babaeng dumaan sa buhay ko, sa isang single man pala ako mahuhulog. Naisatinig niya bago tuluyang ipikit ang kanyang mga mata. Nagising si Susana sa sunod-sunod na katok. Sinulya pa niya muna ang anak at ang itinuturing nitong ama na mahimbing pa rin natutulog bago siya umalis sa ibabaw ng kama. Aling Norma, bakit po? Tanong niya nang pagbuksan niya ito. Nasa ibaba sila Senyor Sergio at Senyora Rowena, pati na ang bunso nilang si Senyorita Silvia. Gusto nilang makita ang kanilang apo, iha. Ngiting-ani ng ginang na lihim niyang ikinataranta. Ganun ho ba? O sige, bababa na lang po kami. Gigisingin ko lang po ang asawa ko. Anya rito. Sinikap niyang supilin ang nararamdamang tensyon dahil baka makahalata ang kanyang kaharap. Ngumiti sa kanya si Aling Norma. Pag-uway nagpaalam na dahil maghahanda pa ito ng agahan nilang lahat. Isinarado niya ang pinto at inilang hakbang ang kama. Niyugyug niya si Simon. Pag-ungol nito. Simon, gumising ka na. Kinakabahan ako dahil nandyan na sa babang pamilya mo. Gusto nilang makita ang anak ko. Taranta't kinakabahang sambit niya. Nagmulat naman kagad ng kanyang mga mata si Simon nang marinig yun sa natetensyong dalaga. Bumangon siya't inabot ang palad nito. Good morning. Masuyong bati niya rito. Simon, kinakabahan ako. Parang hindi pa ako handang harapin ng mga magulang mo eh. Hindi ako marunong magsinungaling. Higit sa lahat, hindi ako marunong umarte. Hysterical niyang saad na nginitian lamang ni Simon. Kaya't napapanguso siya dahil hindi man lang to nababahala. Relax. I got you, okay? Kinindatan niya ang dalaga at saka to ninakawan ng halik sa pisngi. Tulala namang nasapo ni Susana ang pisnging dinampian ni Simon. Bagaman daglian lamang yon. Bakit mo ako hinalikan? Bawal yun, di ba? Nakasaad yun sa kasunduan? Nagkanda utal-utal niyang paalala rito ngunit imbis na magpaliwanag, ay ninakawan lamang siya nito muli ng halik. Ngunit sa kabilang pisngi niya naman. Hindi niya tuloy mapigilang pamulahan sa kapangasang ginagawa sa kanya ng binata. Gusto ba siya nito kaya siya ninanakawan ng halik? Isa lamang yan sa mga katanungang gumugulo ngayon sa isipan ni Susana. Stay here if you're still not ready to face them.
Ako nang bahala sa lahat. Hinaplos niya ang pisngi nito. Pinisil niya rin ang palad nito bago matamis ng initian. Umalis na siya sa ibabaw ng kama. Ngumiti siyang muli sa dalaga bago niya ito iwan kasama ang anak na mahimbing pa rin ng tulog. Isinarado niya ang pinto nang makalabas. Nawala ang ngiti sa kanyang labi nang humakbang pababa. Seryoso niyang hinarap ang ama nang madatnan niya ito sa living room ng kanyang mansyon. Ano't naparito kayo? Wala bang nagsabi sa inyo na hindi kayo welcome dito sa bahay ko? Ipapaalala ko lang na itinakwil niyo na ako. Wala akong mahihaharap sa inyo, kaya't maaari na kayong umalis. Matigas niyang sabi. Anak, huwag naman sanang ganito. Ginawa lang namin ang sa tingin namin ay makakabuti sa'yo. Huwag mo naman sanang ipagdamot sa amin ang apo namin. Naluluhang ani ng kanyang ina. I'm sorry to disappoint you again, Mom. Pero wala kayong apo. Marahil hindi sa akin ang galing sa Sean pero anak ko siya. Ako ang daddy niya. Kalimutan niyo ng anak niyo ko. Sa inyo na lahat ng kayamanan niyo. Wala na akong pakialam sa karangyaan. Dahil ang pinaka-importante na lamang sa akin ngayon ay ang mag-ina ko. Sila na lamang ang priority ko. Kaya ko silang bigyan ng magandang buhay nang hindi umaasa sa yaman ninyo. Makakaalis na kayo. Tinalikuran niya ng pamilya ngunit natigilan din ng magsalita ang kanyang ama. Apo man namin o hindi gusto namin siyang makita. Tinanggap mo ang bata kahit na hindi mo siya kaano-ano. Nangangahulugan lamang na mabuting batang anak ng babaeng nagpatinu sa'yo. Kalimutan na natin ang lahat. Nagkamali ako bilang ama sa'yo. Naging bulag ako. Hindi ko pinakinggan ang salubin mo kaya ka nagkaganyan. Patawad anak. Tanggap ko ang lahat ng pagkakamali ko. Magsimula tayong muli anak. Bumalik ka na sa bahay. Isama mo ang mag-ina mo. Pakiusap. Sa kauna-unahang pagkakataon ay narinig niya ang mahinahon at mapagpakumbabang tinig ng ama. Mapakla siyang tumawa nang makiusap ito. Makailang ulit rin akong nakiusap sa inyo noon ah. Napaniwalaan niyo rin naman ako. Ngunit naging matigas kayo. Patawad ngunit hindi ko pa kaya kayong makasama. Nagtatampo ko bilang anak. Ngunit hindi kailanman nagtanim ng galit sa inyo. Pakiusap umalis na muna kayo. Hintayin niyo kami ng pamilya kong kusang dumalaw sa inyo. Pagkasabi niyo na itinuloy niya ang pag-alis. Binalikan niya sa silid ang kanyang mag-ina at mahigpit na niyakap si Susana. Sa balikat nito ay tumulo ang luha sa mga mata niya. Hindi yun luha na dulot ng pait. Luha yon ng saya dahil ang bigat sa dibdib niya at ang mga salitang nais niyang marinig mula mismo sa bibig ng amay narinig niya na. Ang gaan ng pakiramdam niya kaya siya naluluha. Hinaplos ni Susana ang kanyang likod na nagpaguhit ng ngiti sa kanyang labi. Bahagya siyang kumalas rito at walang sabing sinakop ang mapupulang labi nito. Ang singkit na mga mata ni Susan ay namilog dahil sa pagsakop ni Simon sa kanyang labi. Anong ibig sabihin ng ginagawa nitong pag-angkin sa kanyang labi? Nagpoprotesta ang kanyang isipan ngunit ang puso niya gusto ang mga nangyayari. Dahil aminin man niya sa hindi ay nahulog na siya sa lalaking umupa sa kanila. Minahal niya na si Simon sapagkat kamahal-mahal ito. Mabuti tong tao bagay na makailang ulit niya nang napatunayan. Ipinikit niya ang mga mata at nagpatianod sa masguyong pag-angkin ng lalaking minamahal sa kanyang labi. Daddy, kit mo po kain yips ni Mami. Lutong po kayo? Inosenteng tanong ng maliit na tinig na kagigising lamang. Kaya't otomatikong naitulak ni Susana si Simon. Nag-init ang buo niyang mukha habang si Simon ay wagas ang pagkakangiti. Yes baby, Daddy's hungry. At ang lips ni Mami ang nagpapabusog kay Daddy. Pilyong tugon ni Simon nang lumapit sa anak. Bagaman pinamumulahan ay nagawa pa ring pandilatan ng mata ni Susana si Simon dahil kung ano-anong sinasabi nito sa anak nila. Yili po! Pwede ko yun po ikis ikaw para ma-full na rin po tami mo? Inosenteng tanong nito. Natawa na lamang si Simon habang si Susana ay napatakip ng mukha. Ginulo ni Simon ang buhok ng anak bago niya ito binuhat. Liligawan ko muna si Mommy, baby. Tulungan mo si Daddy, okay? Bulong niya nang lumayo sila kay Susana at nagtungo sa veranda. Naroroon pa sa ibaba ang kotse ng ama at tiyak niyang nasa ibaba pa rin ang mga magulang.
Napabuga siya ng hangin bago hinagka ng ulo ng anak. Nakakaintinding tumango si Sean sa sinabi niyang liligawan niya ang ina nito. Baby, gusto mo bang makita ang lolo't lola mo? Pati na ang tita mo? Pagguway tanong niya. Opo, agap nitong tugon. Tumango siya bago ginulo ang buhok ng anak. Alika, ipapakilala kita sa kanila. Ani't naglakad palapit kay Susana na nakikiramdam sa kanila. Gusto kong malaman mong espesyal ka sa akin. Kayo ng anak natin kaya walang rason para kabahan ka. Hindi ako nagsinungaling sa kanila. Sinabi kong lahat-lahat ngunit gusto pa rin nila kayong makita. Humingi na sila ng tawad sa akin. Oras na rin siguro para ayusin ang nasirang pader sa pagitan namin ni Dad. Ginagap niya ang palad nito at inakay palabas ng silid. Sabay-sabay namang nagtaas ng tingin ng pamilya ni Simon. Napangiti ang mga ito dahil hindi sila nagawang tiisin ng binata. Siya na ba ang apo ko? Nangungulap ang mga matang tanong ni Sergio sa anak. Tumango si Simon. Pwede ko ba siyang mayakap? Tanong nitong nakikiusap sa ina ng bata. Tumango si Susana nang may ngiti sa labi. Kamusta po? Ako ang lolo Sergio mo. At itong katabi ko namang maganda ay ang lola Rowena mo. Pakikilala nito sa bata nang ibinigay ito sa kanya ng anak. Matamis na ngiti ang ibinigay ni Rowena sa bata nang haplusin niya ang maliit nitong mukha. Bagaman hindi nila tunay na kadugo, ay sobrang saya nilang magkakaroon na ng maliit na fuentes ang kanilang pamilya. Hi baby! Ako naman ang tita pretty mo. Singit at pakilala naman ni Sylvia. Mahilig to sa bata. Kaya't hindi nito mapigil ang sariling hindi pisilin ng maumbok na mukha ng cute at gwapong pamangkin. Heyo po, at po si Sean. Bibong pakikilala naman ito sa sarili na ikinangiti ng lahat. Sa isang sulok ay natutop ni Susana ang bibig at hindi mapigilan ng pagtulo ng luha. Dahil kung sino pa mga taong hindi naman nila kaano-ano ng kanyang anak, ay sila pang nagpaparamdam at nagbibigay ng halaga sa kanila. Pinagsalikop naman ni Simon ang palad nila ng mahal na dalaga, tsaka ito matamis sa nginitian. Mayroon ng masasabing kumpletong pamilya ang anak natin. Gawin na nating makatotohanan ng lahat. Be mine, Susana Mabini. Bulong niya. Ayokong madaliin ang lahat, Simon. Huwag naman sanang paspasan. Gusto kong paghirapan mong pagkuha sa sagot ko. Hindi sapat ang salitang mahal kita. Gusto ko ng effort. Ayoko ng puro salita. Nadala na ako, Simon, kaya kung ma-offend ka, pasensya na. Gusto ko lang kasi makita ang worth ko sa'yo bilang babae. Gusto kong maramdamang ako lang. Hindi niya na naituloy ang iba pa sanang sasabihin. Nang idikit ni Simon ang hintuturong daliri nito sa labi niya. Noted, my fated woman. Sa ngayon ay enjoy na lang muna natin ang magandang simula ng pamilyang to. Kinabig niya ito tsaka pinataka ng magaang na halik ang noo. Ganito pala ang pakiramdam ng nagmamahal. Para kang nasa alapaap. Bulong niya. Ako kaya? Posible kayang mahalin mo rin ako? Mahina pa ring tanong niya. Depende sa mga gestures at efforts mo. Ngiting tugon niya. Within 1 month, tsakong mai-inlove ka sa akin. Alika, simulan na natin ang first date natin. Hinila niya ito't iniharap sa mga magulang. Date ko lang tong future wife ko, Mom, Dad. Kayo na po munang bahala sa anak namin. Huwag niyo na munang hilingin ang kasunod ni Sean dahil kasal munang unahin namin bago ang anak. Paalam niya sa mga magulang. Pahirapan mo yung kapre na yan, Ate Susana. Huwag kang magpapadala sa matatamis niyang salita. Bulong ni Sylvia kay Susana nang hilahin niya ito. Huwag kang magpapasusul dyan, wife. Salubong ang kilay niya ng balingan ng kapatid. Bakit? Natatakot ka ba kuya na ma-reject ni Ate Susana? Pangaasar ni Sylvia sa nakatatandang kapatid. Hindi ako takot na ma-reject. Ang pinakang kinatatakutan ko ay ang mawala sa akin ng kauna-unahang babae na nagbigay liwanag sa madilim ko ng mundo. Halika na, fated. Huwag kang magpapapaniwala sa kuhul na to. Pagkasabi niya nun ay hinila niya na ng marahan si Susana. Good luck, anak! Rinig nilang sigaw ni Rowena. Kaya't sabay silang napangiti. Kumapit ka ng mahigpit sa akin, fated. Masuyong ani ni Simon nang makasakay na sila sa kabayong si Boki. Bakit, fated? At saka saan tayo pupunta?
Fated kasi itinadhana tayong dalawa. At sa tanong mo naman kung saan tayo pupunta, secret na muna. Tara na, Boki. Dalhin na natin ang magandang binibini na ito sa paraisong siya pa lamang ang unang makakakita. Yo! Pinatakbo na nito ang alaga habang mahigpit sa kanyang nakayakap ang babaeng. Ngayon ay nagpapatibok ng malakas sa puso niyang noon ay inakala niya ng bato at yelo dahil sa pagiging manhid. Malayo pa'y tanaw na ni Susana ang ilog na napapaligiran ng mayayabong na puno. Kaya't naging malilim sa parting yon. Habang palapit sila ng palapit, ay mas lalong nagiging klarong magandang paraiso na sinasabi ni Simon. Sa gilid ng ilog ay punong-puno ng iba't ibang klase ng maliliit na bulaklak. Napakalinaw rin ng tubig at napakalinis ng paligid. Oh! Pinatigil na ni Simon ang kabayo. Bumaba siya't inalalayan sa pagbaba ang itinuturing niyang kristal na dalaga. Wow! Ang ganda rito! Manghang bulalas niya nang ilibot ang tingin sa paligid. Nagustuhan mo ba? Malambing sa kanyang tanong ni Simon. Sobra! Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Napakaganda ng paligid. Ang presko ng hangin at ang aliwalas. Nakaka-refresh. Salamat sa pagdala mo sa akin dito ha. At dahil dyan, 20 points ka na sa akin. Ngiting saad niyang nagpaningning sa mga mata ng binata. Ilang points pa bang kulang ko? 80 points pa. Ngiting tugon niya. Okay, tara, ligo na tayo. Aya niya rito't walang pasabing hinubad ang pangitaas. Tsaka binuhat ang dalaga na nagpatili rito. Tumalon siya sa ilog habang buhat ang minamahal na dalaga. Sira ka, wala tayong pamalit. Reklamo ni Susana nang umahon sila sa tubig. Meron, Boy Scout kaya tong manliligaw mo. Proud na saad ni Simon bago ito nagtungo sa mababang puno, kung saan isinabit nito ang bag na naglalaman ng kanilang pamalit na damit, tsaka tuwalya. Meron ding mga angata kaya kahit na magtagal sila ron ng mga ilang oras pa hindi naman sila magugutom. Eto, ibalot mo nang hindi ka lamigin. Ipinatong niyang makapal na tuwalya sa balikat ng dalaga. At mula sa likod ay niyakap niya ito. Ramdam nilang pareho ang tibok ng kanilang mga puso. Simon, nauutal niyang tawag sa pangalan nito. Shh! Wala akong ibang gagawin. Gusto ko lang yakapin ka. Hayaan mo lang sana akong yakapin ka. Ang sarap kasi sa pakiramdam sa tuwing nayayakap at nadidikit ang balat mo sa akin. Ang init ng katawan mo nagbibigay ng kaginhawahan sa akin. Let's just stay like this hanggang sa makontento ako. Promise, yakap lang. Paus ang boses niyang saad. Tumango si Susana at hindi na nagprotesta pa dahil pareho lang naman sila ng nararamdaman ni Simon. Ngunit kahit mahal niya ito ay magpapakipot muna siya. Gusto niyang maranasan ng maligawan, bagay na hindi noon ginawa sa kanya ni Bobby. Dinaan siya ng dating karelasyon sa paspasan. Gusto niya pang pagsisihan ang nangyaring pagkakamali ngunit hindi niya magawa. Dahil kung hindi siya nagkamali, ay wala siyang mabait, gwapo, matalino't bibong anak. Kalam ng tiyan ang nagpabitaw sa mahigpit nilang yakap. Nagtawanan sila dahil pareho nang nagwawala ang mga alaga nila sa tiyan. Merong iilang isda sa ilog na hinuli si Simon gamit ang sibat na gawa sa kahoy dahil hindi naman gaanong nakabubusog ang mga chichiryang pinagkukuha niya kanina. Okay lang bang ito ang first date natin? Hindi ka ba nasisimplehan? Usisa ni Simon ang ibigay niya kay Susana ang naihaw niya ng isda. Sobrang okay. Alam mo naman hindi naman ako yung tipo ng babae na nadadala sa mga material na bagay. Gaya nga ng sabi ko, mas gusto ko ang effort. Sa effort mo kasi makikita ang halaga mo bilang isang tao. Naniniwala ako na kapag pinaghirapan ka, mahalaga at espesyal ka. Ngayon ko lang naramdaman na maging prinsesa sa piling ng isang lalaki. Matagal kong hiniling ang lalaking katulad mo. Akala ko nga noon wala nang magmamahal sa akin dahil meron na akong anak. Karamihan kasi sa mga single mom, inaayawan dahil meron ng responsibilidad. Pero ikaw, grabe. Ikaw ang nagpatunay sa akin na hindi lahat ng lalaki mga manloloko. Hindi lahat kayang manloko. At higit sa lahat, hindi lahat kayang manggamit. Salamat Salamat sa pagbibigay halaga sa amin, Simon. Gusto ko lang sabihin na mahalaga ka sa akin. Espesyal ka.
At isa ka sa mga taong ayokong mawala sa buhay ko. Mula sa pusong pagtatapat ng tunay niya ring nararamdaman para dito. Napangiti si Simon. Ginagap niya ang palad ni Susana. Pagkuway dinala yun sa labi at pinataka ng halik. Nakakahibang ang pag-ibig. Parang gusto ko nang magsisigaw at magtatalon sa tuwa eh. Dahil yung babaeng mahal ko, mahal din ako. Grabe ka na Lord. The best ka talaga pagdating sa matchmaking eh. Thank you Lord dahil dinala mo sa akin ang napakagandang babae na ito. Itong babae na to Lord, siya na ang gusto kong makasama hanggang sa huli kong hininga. Mahal na mahal kita ng labis, Susana Mabini. Buong pagmamalaki niyang isinigaw ang pag-ibig para sa dalaga. Lumipas pa ang mga buwan at tuluyan na ring sinagot ni Susana ang lalaking bumuhay at bumuo sa nadurog niyang puso. Ilang araw nga lang ay ikinasal na sila dahil inihanda na ng mga magulang ni Simon ang kasal para sa kanila. Nang sa ganun daw ay kapag sinagot na ni Susana si Simon ay madali na lamang silang maikakasal. Labis ang tuwa nila Myla at Claire para sa kanilang kaibigan. Sa wakas ay natagpuan na rin nito ang lalaking pag-aalayan nito ng puso't kaluluwa. 2 buwan pang matuling lumipas at biniyayaan na rin sila ng anak. Triplets ang naging bunga ng kanilang pagmamahalan. 2 babae at 1 lalaki. Happy birthday Kuya Sean! Sabay-sabay nilang inawitan ng maligayang kaarawan ng panganay ng mag-asawang Fuentes na ngayon ay 4 na taong gulang na. Salamat po sa inyong lahat. Pasasalamat nito. Klaro nang magsalita. Ipinikit naman kagad ni Sean ang mga mata, tsaka nag-usal ng hiling. Papa Jesus, thank you po sa lahat-lahat ng blessings na ibinibigay mo sa amin. Bantayan mo po kami palagi, lalong-lalo na po ang mga babies namin ni Mami. Si Daddy, si Mami at ang mga babies namin, si Lolo at Lola at si Tita Silvia. Bigyan mo po palagi ng lakas at huwag mo po silang hahayaan na magkakasakit. Mahabang hiling nito bago hipan ng kandila. Nagpalitan ng ngiti sila Susana at Simon. Manang-mana sa iyong anak mo. Hiling palagi ang kalakasan at kaligtasan ng pamilya. Ani Simon matapos hagkan ang labi ng asawa sa harapan ng kanilang mga kaibigan. Tumango si Susana dahil totoong sa kanya nagmana ang anak. Napatawad niya na si Bobby. Kusa siyang pumunta sa dating kasintahan kasama ang asawa at anak. Malala na ang karamdaman ni Bobby. Kinain na ng sakit nito ang dati maskulado at malusog nitong pangangatawan. Wala nang pag-asa at tanggap na yun ng lalaki. Laking pasasalamat ni Bobby dahil kahit na sobra ng huli, ay nakita't nakilala siya ng anak. At higit sa lahat ay napatawad siya ng babaeng lubos niyang nasaktan. Pumanaw si Bobby nang walang dinadalang bigat sa dibdib. Sunod na pinuntahan ni Susana ay ang amang hindi niya sukat akalaing iiwanan ng ikalawa nitong pamilya dahil lang sa nawalan nito ng trabaho. Isinama ni Susana ang ama sa hasyenda at doon ay nagsimulang muli ang magulang na lalaki na walang patid ang paghingi ng tawad sa kanya. Lumipas ang mga taon at nagsipagsibol ang mga bulaklak, mga dalagat binata na mga anak nila Simon at Susana. Ang panganay nila'y patuloy na umiiwas sa anak nila Claire at Lexus. In love kasi ang isa sa kambal ng mag-asawang Montemayor sa panganay nilang anak na si Sean. Pupusta akong darating ang araw ng anak natin ang maghahabol kay Leticia. Ani Simon isang hapon matapos sa kanilang hanapin ang dalagang si Leticia ang anak nilang si Sean na lumipad pa ibang bansa upang doon ay tuparin ng pangarap na maging isang lisensyadong doktor. Panigurado yan. Malambing na pagsang-ayon ni Susana sa asawa. Mula sa likod ay niyakap ni Simon ang mahal na mahal niyang asawa. Parehong nasa 40 na sila sa taong ito. Ngunit dahil sa ligayang ibinibigay nila sa isa't isa, pati na ng kanilang mga anak ay para bang hindi sila tinatabla ng katandaan. Ang 10 milyong binayad noon ni Simon sa asawa ay ibinaangko ni Susana at inilaan para sa kanilang mga anak. Ngayon ay si Simon na ang namamahala ng kanilang negosyo. Dahil hindi na kaya ng kanyang ama na pamahalaan pang korporasyon dala ng katandaan nito. Wala na halos mahihiling pang mag-asawa. Dahil naibigay na halos lahat ang lahat-lahat ng hiling nila noon ng poong may kapal. Wakas.